Okay, good day everyone. So welcome to another lecture video here in Best 0 to 5 Statics of Rigid Bodies. So today we will be discussing another module. So we have here the centroid and center of gravity. So short introduction lang tayo for the centroid and the center of gravity. So for example, as you can see, we have here a shaded region. Ayan. A shaded region na kung saan we could just think na ito ay isang bagay or isang object or isang body, okay, within the space, okay? Or within, o basta space, basta object siya, okay? So, every object, meron tayong tinatawag na centroid. When we say centroid, ito ay yung pinaka gitna o the geometric center of a body or of an object, okay? Or pwede nyo isipin, basta gitna, okay, na isang object. Okay. So, ito ay isang point na kung saan nando doon yung gitna ng isang object or isang body. So, ngayon, paano natin malalaman yung centroid ng isang body na yun? Okay, so meron tayong tinatawag na x-bar and y-bar. Okay, ano yung dalawa na yun? When we say x-bar is the distance from the y-axis. Or in short, x-bar, nakukuha natin yung distance na yon with respect to the y-axis. Sukat siya from the centroid. Ayan. Ito ang centroid. Sukat siya papunta dun sa ating y-axis. So as you can see, this distance papunta sa y-axis siya si x-bar. Okay, proceed tayo kay y-bar. Si x-bar din pala is distance along x-axis. So, as you can see, pwede kasi nating i-project yung sukat na yan dito sa x-axis. So, pwede nating sabihin, along, ibig sabihin, nag-a-act siya sa x-axis. Okay, so dalawa naman yung description ni x-bar. Kayo na bahala kung ano i-consider nyo. But the point is, parehas lang po yung tama. Aside from x-bar, we have the y-bar. Si y-bar naman, ito po ay distance from the centroid, which is ito po, centroid with respect to the x-axis naman. Okay? So, ito ang centroid. Ayan. With respect to x-axis. Distance siya from x-axis. Or, ito po ay distance along y-axis. Ibig sabihin, distance along y-axis, siya ay pwede nating i-project. Ito, ipoproject ko doon. Same lang yan. Pag ipinroject natin yan, ito yung magiging sukat. Yan din si y-bar. Parehas lang po yan. Okay? So, I hope clear po yung ating x-bar and ang ating y-bar. So, gaya ng sabi ko, centroid is a point. So, pag point po ang pinag-uusapan, lagi tayong mayroong isang x at isang y. Hindi pa pwedeng x lang, hindi pa pwedeng y lang. Okay. Okay, so we have here the so-called common or basic shapes. Okay, so yung mga shapes naman ito is we are all familiar dito sa mga shapes. So, we have the rectangle, triangle, and circle. So, bakit tayo may ganito? Okay? So, ito po kasi is yung pinakagagamitin natin na formulas. Ito yung mga gagamitin nating concept sa pagsasolve ng centroid ng isang kabuuan na body. Okay? So, dito tayo, for example, kay rectangle. Diba? So, meron tayong tabulation dyan. We have the area for the second column. We have the x-bar and the y-bar of the rectangle. Ngayon po, para makuha nyo kasi si x-bar and y-bar, kailangan nyo munang mag-set ng tinatawag natin na reference axis. So, ito po ay ibinibigay ng problem. Paano sir pag hindi ibinigay? That is the time na kung saan kayo mismo ang magsiset ng reference. Sir, papaano po iyon? So, mamaya sa example, ipapakita ko paano tayo nagsiset ng reference. Okay, going back to our concept, the common shapes or the basic shapes dito sa pagkuha ng centroid, first is rectangle. Ayan. Dito sa tabulation natin, izozoom ko lang po, ang reference ng ating x-bar dyan and y-bar is itong y and itong x-axis. Yung dalawa na yan.
Paano ba yung x bar and y bar? Sabi natin kanina, si x bar and y bar are the x and y coordinate or coordinates of the centroid. So sa rectangle, andi dito po kasi yung kanyang pinaka-centroid. Lagi pong nandyan, basta rectangle. Hindi pwedeng mapunta dito, hindi pwede sa taas or dyan. Hindi po pwede. Doon lang sa gitna. Okay. Ngayon po, ang reference natin ng pagkuha ng x bar, ayan ang magiging x bar natin, is yung ating y-axis as stated dun sa ating introduction. Okay, so yung x bar na yan, nakukuha natin yan, ang formula po niyan is 1 over 2b or simply b over 2. Okay po? Next, again, the distance from the centroid papunta dun sa y-axis, yun yung tinatawag natin na x bar. Okay, next, we have the y-bar. Pag sinabi namang y-bar, ito po yung centroid. Ang reference ng sukat natin is yung ating x-axis naman po. Ito. Ayan yung x-axis. Ang reference ng y-bar is the the x-axis. Parang alternate siya. X and y, tapos y and x. Okay, parang alternate yung reference saka yung distance na kinukuha nyo. Anyway, paano ba natin kinukuha si y-bar? We have the h over 2 na formula. Ito po, ayan. Lagi po ba, sir, ganyan ang formula ng ating y-bar and x-bar when it comes to rectangle? Hindi po. Ito po ay depende sa tinatawag ulit natin na reference axis. Paano po, sir, magkakaiba? Okay, for example, sa rectangle muna tayo. Okay, so halimbawa, ito yung reference natin. Mali. Ayan, ito yung reference natin. Kanina, hindi dito yung ating rectangle. But this time, gawin natin paano pag lumayo napunta dito sa may upper right. Ayan. Asa na po ang kanyang centroid? Again, sabi ko, ang centroid na isang body, hindi nagbabago. So, nandito pa rin po yung ating centroid when it comes to rectangle. Sir, paano namin makukuha yung x bar and y bar? Ganun pa rin po ba sa b over 2 for x bar and h over 2 for y bar? Hindi na po. Tandaan that the x bar is the distance from the centroid of a body papunta sa reference natin na y-axis. Lagi pong ganon. Huwag natin kakalimutan. Ayan. So therefore, ito na po yung ating x bar with respect to the y-axis. Ito po ang y-axis natin. So ibig sabihin, hindi na siya yung b over 2. Ano na po yan, sir? Sige, x bar is equal to, andun pa rin naman si b over 2. May base tayo sa height, diba? Ang b over 2 na kasi, ito na lang yun. Yan na lang po yun. The-drawing lang natin. Ito na lang yung b over 2. Papaano yung distance pa na natitira mula dito sa face ng ating shape papunta sa reference y-axis? Yun po ay depende na lang kung ano yung distance na ibibigay ni problem. Let's just say na yan ay x. Therefore, in short, x bar will be equal to the distance x plus the base over 2. I hope clear po. Next, doon naman tayo sa kabila. Meron tayong centroid, tama? Ngayon po, ang kukunin naman natin is y bar. And as we stated sa ating introduction, the distance from the centroid papunta sa x-axis, ayan, yun yung tinatawag natin na y bar. Okay? Ano naman ang formula ni y bar when it comes to rectangle? Hindi na po siya h over 2 lang. Okay? Si h over 2 na kasi is ito lang siya. Mula sa point na yan, sa gitna mula dito, pababa lang dito sa face ng ating rectangle. Hanggang dyan lang yun. So, yan lang yung h over 2. Ito lang yun. So, magiging y bar is equal to yung
h over 2 plus kunin nyo pa yung distance na ito. Okay? Paano makukuha yan? Depende po sa problem. So, let's just say y plus y. I hope clear po. So, ang napapansin natin dito, kapag ang reference pala ay nandito sa left and the bottom side of our shape, kagaya nung nasa table natin, ang ating x bar ay b over 2 lang and then y bar is equal to h over 2. Pero once gumalaw po siya, nagbabago pala. Nagdadagdag na tayo ng additional distance. So I hope clear po yan. Ay, hindi ko na ilagay dito. Yung y. Baka na may nagtanong din, Sir, parehas po ba ito sa y plus h over 2? Yes, parehas naman po yan. Okay? So, isa-isahin lang natin. So, hindi ko ina-advise na basta magkabisa ng formula. Alamin kung ano ba yung formula na yun. Ano yung mga nakalagay sa formula na yun. Okay. Going back to our table, we have the triangle. Siyempre, the area of a triangle is 1/2 base times height. Wherein the base of this triangle is ito po, yung nasa baba na yun. And the height, as you can see, yung nakapatay yun na distance. Perpendicular to the base of a triangle. Okay, so as you can see here in x bar, wala po siyang formula. So tingin nyo, bakit kaya? Okay? Si x bar and y bar, uulitin ko po, ay from the centroid papunta sa reference. Okay? Ang tanong, ano ba ang reference kasi ng triangle na yan? Okay, dito sa tabulation, ang reference kasi niya is again, yung x and y axis. Etong isang y, eto yung isang x. Yan yung reference niya ng x bar and y bar. Eh sir, asan po ba kasi ang centroid when it comes to triangle? Tandaan, pag ganito ang triangle, mapa-isosceles man yan, or symmetrical na triangle kagaya niyan, andi dito po ang kanyang centroid. Hindi po nagbabago yan. Okay? So, paano ba yan? Okay, ay nawala. Andi dito siya. Andi dito. Ay, gumalaw. Wait lang. Ayan. Andun. Andito yung centroid. Ayan yung binilugan ko na yan. So, kung ang reference pala natin na dyan is yung naka-establish na x and y, paano ba natin kukunin yung x bar? Bakit ba siya walang value? Okay. The distance from the centroid to the y-axis, siya si x bar. But as you can see, parang wala namang distance si centroid na yan papunta doon sa y bar, ay sa y-axis. Kasi nga po, naglalay yung centroid ng triangle na ito sa y-axis. I hope clear po yun. So, 0 lang po ang kanyang distance. Okay? So, next, doon tayo sa y bar. Sa y bar naman ng triangle na ito po yung distance ng centroid papunta sa reference mo, which is the x-axis. So, mula dyan, papunta dito, ayan po yung tinatawag natin na h over 3 or the 1/3 of the height of the triangle. Okay? Pero hindi po laging ganyan. Depende sa reference natin. Okay? So, ito, for example, yung ating reference ulit. Okay. Ayan. For example, yung triangle natin, nandito. Nasa malayo dun sa may x and y axis kanina. Asaan ang kanyang centroid? The centroid is still nandito po. And the distance from that centroid papunta doon sa ating y-axis, ito, ayan yung tinatawag natin na x bar. Ang reference niya is y-axis. Okay? For the y bar, the distance from that centroid papunta sa reference natin na x-axis, ayan. Yan po yun. But, the question is, si x bar ba na yan ay 0 pa rin? Hindi na po. Okay? Hindi na po. Ang kukunin nyo na x bar, excuse me, is the distance from that point mismo papunta dyan. Okay? Tawagin natin na x. X lang po. Okay? Yan naman ay binibigay ni problem, yung mga dimensions na yan. Next, for the y bar, ayan.
y bar is equal to, so ang distance natin ng centroid papunta sa x-axis siya si y bar. Paano kukunin? So sabi natin kanina that the centroid papunta dun sa may face ng ating triangle, ayan po si 1/3 h. O ilagay natin 1/3 h. But the problem is hindi nyo alam ito. Yan. Again, binibigay naman ng problem yan. Tawagin natin na y plus y. Okay. So, ang observation natin, hindi sila parehas nung nasa table. Bakit? Kasi nga po, iba yung ating reference axis sa bawat isa ng dinowing natin. Okay. Next, for the circle. So, as you can see, kapag ang reference natin is katulad nitong nasa drawing, ito yung y, ito yung x. Okay? Ang centroid kasi ng circle ay laging nandirito po sa gitna. Gitnang-gitna siya. Okay. The distance from the centroid from the y-axis. Ano kaya? 0 kasi hindi naman siya umalis sa y-axis. And the distance from that centroid papunta sa x-axis is 0 pa rin kasi hindi naman siya lumayo sa x-axis para makuha si y bar as well as si x bar. Kaya nga po ang nakikita natin dito sa drawing ay sa may tabulation is 0, 0. Sir, kailan po magiging hindi 0 yan? O kailan hindi magiging 0? O kapag nag-iba rin po ang ating reference axis. For example, napunta na po dito yung ating axis. The x bar and the y bar of the circle will not be the same. The same. Will not be the same. Okay? So, kaya nag-0-0 kasi nga ang reference nung nasa drawing, nasa tabulation, is yung nasa gitna niya. So, 0-0. Next. Ayan, hindi lang naman yung tatlo na yan ang ating basic shapes. We also have the semicircle, the quarter circle, and the ellipse. Okay? So, for the semicircle, hatiin nyo lang po yung circle. You just simply divide the formula of the area of a whole circle into 2. For the whole circle, ang area natin is pi r squared. If we get the area of the semicircle, we have pi over 2 r squared. Or pi r squared over 2. It's up to you po. Okay, sir, bakit 0 naman yung x bar ni semicircle? Kasi po, di ba sabi natin, depende sa reference axis. I-check natin ang reference axis. Ang reference axis natin dito is the y-axis and the x-axis based sa illustration natin. But the question is, asan po ba yung centroid pagdating sa semicircle? Kasi pag circle, alam natin, nandito eh. Pinakita ko kanina, nandyan. Pero pag naging semicircle na po siya, iba na yan. Dito na yun. Lilipat siya. Okay? Kasi, obviously naman, hindi naman yung gitna ng semicircle eh. Ang goal natin sa centroid, yung gitna ng body. Diba? So, dito yung kanyang centroid. Ayan. Ngayon po, paano natin makukuha si y bar naman kasi 0 na si x bar? Paano natin makukuha si y bar? Si y bar may formula yan from your reference. Okay, so ito po ay 4r 3 pi. Ito po ay given naman na yung formula na yan. Basta ito yung reference natin. Okay, so I hope clear po yung ating semicircle. So for the quarter circle, you just simply divide the formula of the area of a square of a circle para makuha yung area niya. When it comes to its centroid, dito po ang centroid niya. Dito. Ayan yung centroid ni quarter circle. Ngayon, kunin natin yung x bar and y bar. So the distance from the centroid papunta dito sa y-axis, ito po, ayan yung tinatawag natin na x bar. And that x bar is equal to the x bar tama. And that x bar will be equal to 4r over 3 pi. Okay? And then we have the y bar. Same lang naman po siya. Okay, this distance papunta dito is the y bar. Ayan, nakalagay sa tabulation. That's 4r over 3 pi. And for the ellipse, we have the area for ellipse na pi AB. Or the x bar and the y bar niya is 0, 0. Depende po yan sa kanyang reference.
If napunta po dito ang ating reference, andyan na yung x and y, yan yung sinabi ni problem. Doon pa lang tayo magkakaroon ng value ng x bar and y bar for the ellipse. Okay? Sige, babalikan ko pala yung semicircle. Halimbawa, lumipat ang reference mo dito. Ito yung y-axis. Di ba yung y-axis reference yan ng x bar? Okay? So, yung centroid natin andun pa rin. So, yung distance sa centroid papunta ron sa y-axis na bago is the radius ng semicircle. O, ibig sabihin ito 0 na to, hindi na yan yung gagamitin nyo. R na nung mismong semicircle. Okay. Next, for the quarter circle, babalik lang ako. For example, lumipat yung ating reference dito. Ayan, mag-iiba din po yung ating x. Okay? Yung ating x mag-iiba, yung x bar nung quarter circle. Okay? Sana clear po. Sir, paano po pag hindi regular lagi yung na-encounter namin na shapes? So, dun papasok si irregular shapes, wherein we use the formula A total multiplied by x bar is equal to A1 x1 plus A2 x2 plus AN xn. Ito po ay ginagamit sa pagkuha ng y-axis. Y-axis is with respect to the y-axis. Okay, we have another formula. Papalitan lang natin yung y bar and the y values into x. A total multiplied by y bar is equal to A1 B1 B1 A1 Y1 plus A2 Y2 plus AN YN. Ito po ay pagkuha naman ng y bar centroid to the x-axis. Okay, so I hope clear po itong concept natin before we proceed to our examples. Okay, may pahabol pala ako. In how to solve centroid of an object or slope, okay? So, una naman is hati-hatiin nyo lang po yung shape natin. Okay, yung irregular shape, hati-hatiin lang po natin into regular shapes. Sir, ano ba yung mga regular na yun? Yung binanggit ko pong 6 kanina. Okay? Compute the areas of the individual shapes and compute the total area. O use the formula of the areas ng basic shapes kada isa. Then we add to get the total area. For step 3 and 4, we first locate the reference po na gagamitin and then we get the location of the actual centroid x bar and y bar with respect to the chosen axis. Okay? Either from the left or from the right of the object or pwede naman din po top or bottom of the object. And then lastly, we use the Varignon's theorem to get the x bar and the y bar. Then may habol pala ako, sorry na isa. Sa triangle. Ito. Kami magtanong, sir, papaano po kapag halimbawa po ay half triangle lang o naka-right triangle tayo, nakaganito siya. Ayan. At ang reference mo is ito. Ayun yung reference natin. Ano po yung magiging x bar and y bar and asan po yung centroid? Na yung centroid niyan is nandito. Ito, laging nandyan. And the distance from that point papunta sa ating y-axis, ayan, is dx bar. Okay, tandaan lang po natin lagi. And then yung x bar na yan po ay 1/3 ng base. Itong nakahiga. Okay, yan yung base natin. And then, the distance from the centroid papunta sa x-axis is dy bar or ito po ay parehas lang din. 1/3 b. Okay, so I hope clear po yung ating right triangle. Last na. Paano pag halimbawa lumayo naman sa axis yung reference natin? Sa kay object. Bawa, nandito yung triangle mo. Ayan, andito sa malayo. Okay? So, meron kang base and meron kang height. Yung centroid mo, andun pa rin. Mangyayari po, okay, paproject ko lang yan. The distance from the centroid papunta doon is yung ating
x bar, and the distance from that point papunta sa x ay tama ba ako na nakatutok? Tama. Yung x bar natin pala, nakalimutan ko. X bar natin is, ano magiging value niyan? Ang magiging value po niyan is yung 1/3. 1/3 na ito. Yung 1/3 na yan. Dagdag 1/3 ng b, dagdagan mo ng anong sukat man ito. O, tawagin natin na x. Okay? So, I hope clear po. And lastly, paano makukuha itong y bar mula sa may centroid papunta sa x-axis? Ito po ay makukuha using the formula h over 3. Ang h over 3 natin, ito pa lang po yun. Saka natin dadagdagan noong remaining distance. Okay? Itong nasa baba. Sabihin natin yan ay y. Okay. So I think we're ready sa examples natin para mas ma-fully grasp natin yung concept na gusto sabihin ni centroid.